Now, on our today's lesson, I will teach you on how to code using looks or movements, no? Ito na yung animations na gusto natin na gawin kay character natin. So, anong movements ba yung gusto natin gawin kay character, no? Let's say, iba-ibang costumes yan. Now, let's move on to this part. Yan, nakikita natin na si Mr. Sprite or let's say character natin, lagyan natin ng palitan naman natin ang pangalan na Mr. Paradox. Yan, kasi ayun yung name ng last lesson natin. Then, we're going to grab a background. Let's find another background dito na maganda. Let's say this urban highway yan. Magko-cross siya ng road. Then, mamimit niya si Mr. Duck. Let's find another duck. Yan. Mamimit niya si Duck on the other side of the road. Then, let's make him point towards here. Then, yan. Mamimit niya si Mr. Duck. So, tatawid muna siya kay Mr. Duck. Then, magsasabi siya ng hello. So, we're going to apply kung ano yung natutunan natin last lesson. So, let's grab the block of glide. Yan. Mag-glide siya towards kay Duck. Yan. Mapapansin, mapupunta siya kay Duck. Then, we're going to grab this one para every time na i-click natin yung green flag, automatic na siyang magpupunta kay Duck. Yan. Mapapansin mo, every time na I-click this, pumupunta siya na kay Duck. Then, kailangan natin ng looks kasi ayun yung kailangan natin gamitin. So, magsasabi siya ng hello for 2 seconds. Yan. O, diba? Nagsabi siya kay Duck ng 2 seconds ng hello. Mapapansin nyo, ano nga bang kinaibahan nito on this code? Yan. Ano ba pinagkaiba nila? Bakit ito may 2 seconds, ito wala? So, on this one, kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba nila, every time na pumupunta si Mr. Paradox or yung Mr. Cat kay Duck, hindi nawawala yung hello kasi wala siyang time duration, wala siyang time limit. Samantalang yung dito, meron siyang time limit na 2 seconds. After 2 seconds, mawawala na yung message niya kay Duck. Yan. O, di ba nawala? Yan. That's the difference between the two. Yan yung pinagkaiba ng dalawa. Now, let's move on to the other one. Think. This one is almost the same lang naman. Pares na pares lang siya kay Duck. Ay, kay Duck. Sa say. Pero ang pinagkaiba is, ito, iniisip niya. Yung isa naman is, sinasabi niya. Let's say, what should I do next? Yan, let's say, iniisip niya yun. Then, bago siya tumawid kay Mr. Duck. Then, after that, magsasabi siya ng hello kay Mr. Duck. Yan. Let's run it. What should I do next? Hello. Yan, diba? Kung mapapansin mo, nag-isip muna siya and yung itsura ng pag-iisip is merong 2 dot. It means na he's thinking something. While the other message was merong paganto. It means a message towards someone. Sabihin, nagsasabi siya ng message sa isa kay Mr. Duck, no? Now, let's move on to the other one. So, it's almost the same lang din naman. Halos pares lang din siya dito. Pero ito, hindi nawawala yung pag-iisip niya. Like, nag-iisip talaga siya ng matagal without losing the message. Hindi nawawala yung message. Let's say, I should buy some groceries. I should buy some food. Then, pupunta siya kay Duck. Yan. What will happen is, diba? After niya yun, lumabas si hello. Kasi, tapos na siyang mag-isip. But if you remove this, after niya mag-glide kay Mr. Duck, hindi pa rin nawawala yung thinking niya. Pag nilagyan natin tong say, ibig sabihin, mag-iisip na siya after niyang mag-think. Yan. Magsasalita na siya after niya mag-think. Yan, that's what I mean. Diba? Nagsalita siya after niya nag-think. Now, let's move on to the other one. Now, let's try to grab this one. Switch costume. Ito na, yung movements. So, we want
this cat, we want our cat to make some movements habang naglalakad. So we're going to use this next costume. Kasi pag pinik natin to, diba? Sabihin, ayun yung next movement ni Mr. Cat. Ayan. Habang naglalakad. Now, gusto natin siyang mag-glide or let's say mag-move habang papunta rito kay Mr. Duck. We're going to grab this. Then, put it in here. Then, saka siya mag-glide. Ay, kay Mr. Duck pala. Hindi ko nailagay. Sorry. Ayan. Glide 1 seconds to Duck. Diba? Kaso nga lang, yung next costume niya, isa lang. Isang beses lang siya nag-change. Isang beses lang siya nag-change ng action or ng movements. So, para makita natin na mag-change siya paulit-ulit, we're going to use this one. Forever. It means that pag nakalagay siya sa loob, forever siyang maglalakad. Or let's say, not forever. We're going to use the repeat one. Let's try to make it 5 para 5 times siyang mag-change ng movements. Then, while gliding to Mr. Duck. Yan. Now, we're going to run it. O, diba? Pero, ang kinaibahan, nag-move muna siya bago siya pumunta kay Mr. Duck. Kasi, ayun yung naunang code. So, in order for us na mapagsabay, pumupunta siya kay Duck at the same time, nagbabago siya ng movement. We're going to add another green flag. Yan. Para sabay sila. Pumupunta siya kay Mr. Duck, nag-glide siya kay Mr. Duck, at the same time, nagbabago siya ng movement 5 times. Now, diba? Kaso kulang yung repeat. We're going to use 10 times. Now, we're going to use 50 times repeat. O, diba? Sobra nga lang. Kailangan natin siyang i-timing. So, we're going to use 30, I guess. O, diba? 30 steps before siya makapunta kay Mr. Duck. Kung mapapansin mo, ang dami-daming naglalakad na siya. Diba? He's now moving. Now, we're going to use another code of block called switch costume. Yan. This one means that mag-switch lang siya ng costume from costume 1 or to 2 or movement 1 to 2. So, yung movement natin is ito. Ito yung movement 1 mo. Ito yung movement 2 mo. So, pwede mo siyang ibahin rito. On this part. Pwede mo siyang ibahin. If you want to make him more maganda yung animation niya, pwede mong ibahin rito. Pero on this part, ito muna yung dalawa nating movement. So, mapapansin mo. Diba? Naglalakad na siya. Kaso lang, it's too fast enough to see. Diba? Now, we're going to try the next one. If we click this one, switch costume to 1. O, diba? Nagbabago-bago siya. Switch costume to 2, nagbabago-bago siya. Sabihin, nagbabago siya ng movement. From movement 1, nagpapalit siya ng movement 2. Movement 1 to 2, movement 2 to 1. Nagbabago. Now, we're going to use the backdrop. The backdrop, ito naman yung background natin. So, we're going to use our background. So, on this part, this background will our next background natin. So, pag sinabi natin switch backdrop, it means the background. Yan. If you want to change, magdadagdag mo muna tayo ng another background para malaman natin kung nasan siya magsiswitch. Let's say this wall. Yan. After niyang tumawid dito, pupunta siya dito, mapupunta siya dito sa wall on this side of the road. Now, mapapansin mo na if we click this backdrop, yan, itong backdrop, if we click this one, ito urban ng tawag dito sa backdrop na to, sa background. Now, if we change it to wall, yan, then we click it, nagbabago siya. So, we can use it as a transition para sa next na scene natin. So, for example, we're just gonna remove this duck first. Now, yan. Let's say, he's walking. Now,
we're going to walk him. So, this motion block, we're going to use the move 10 steps. Then, repeat. Para mas marami yung move niya. Diba? We're going to use 20 steps. Yan. Yan, para malayo. Tignan natin kung abot. Diba? 30. Now, we're going to use this one. Diba? Now, pagdating niya dito, sa dulo, dapat mag-switch siya sa backdrop. Now, let's test it. Now, if we're gonna run it from urban, dapat mag-switch siya sa wall. Doon kasi yung pupuntahan niya. So, yan. Diba? Nandito na siya. Kaso lang, ang problem is nandito siya. Instead, nandito sa may part na to. So, para ma-fix natin yan, we're going to use this one. The go-to position. Yan. Kasi after niya mag-switch ng background, napunta na siya sa wall, pero nandito pa rin siya. So, we're going to use this one. Go-to position. Yan. So, first, ilagay muna natin si cat here. Yan. Nakita natin siya, ilagay na siya sa cat kasi nandito na nga siya. Now, what position is he kapag nandito siya? What position? Nasa negative 207. So, we're gonna copy that. Then, gagayahin lang natin yan. Then, negative 108. Gagayahin lang din natin yan. Then, lalagay natin siya dito sa Y. Kasi ayun yung Y na pupuntahan niya after niyang lumipat ng scene or ng background. Now, let's test it. Now, we're going to go back. Go back first. Let's try, go back muna tayo dito sa umpisa. Yan. Now, after natin mag-go back, if we run it, boom, diba? Nandito na siya sa may umpisa kasi nilagyan natin ng go-to. So, instead na mapunta siya rito, nandito na siya sa may umpisa. Ayun yung purpose ng background. So, switch background is this one. We can use it para sa transition ng mga next na scene natin. Alam mo, pag after niya pumunta doon, pwede siya makapunta rito. Ayun yung backdrop. Yan. Now, we're going to our next code of the block. Code of block which is called the next background or backdrop. So, our next backdrop is simply, hindi na natin kailangang ilagay ito. Kasi marami pa tayo. Iba-iba kasi yung backdrop na pipiliin natin. Kapag gusto natin pumili ng background na gusto natin gamitin, we can choose this one. Yan. Wall, urban, backdrop, one, next backdrop, previous, random. So, halos parehas lang din siya dito. Yan o. Switch back up to next backdrop. Ito, ganun din. Next backdrop. Halos same lang din siya. It just means that if we're on this backdrop, nandito tayo sa may urban, ang next backdrop natin, the wall. So, if we activated the code, if we click this one, this next backdrop, pupunta siya sa next na backdrop natin, which are the wall. Yan. So, halos same lang din siya. Let's see. Diba? Kaso nga lang, ang backdrop natin here is white. So, hindi siya kasama. So, we're not going to use that. Remove that one. Then, we're going to use this one. Diba? Now, let's add some, movements. Kasi gusto natin siyang mag-walk. Kasi gusto natin siyang makitang mag-walk. Now, let's add this next costume. Diba? Nag-move na siya. Now, let's try to add some. Repeat it. Para ma-repeat natin yung movements niya into 10 times. Or let's say, 20 times. Or let's say, sobrang dami kasi neto kasi nga ilang beses siyang mag-move. Sigurado ako. Now, after that, diba? Kaso nga lang sobrang dami. Na-overdo natin. Masyado. Diba? Sobra pa din. Dapat, we're going to use appropriate amount. Diba? Sobra-sobra yung takbo niya.
So we're going to use appropriate amount. We're going to use this 30. Repeat next movement. Oh, di ba? Palitan pa natin. Let's make it 25. Yan. Oh, di ba? Medyo klaro na siya. Let's make it 23 or let's say 20. Oh, yan. Di ba? Medyo klaro na. So, nakakapagtakbo na siya. Kung mapapansin mo, tumatakbo siya. Tapos, next scene is dun sa kabilang backdrop. Ayun yung gamit nito, next backdrop. Yan. It just basically means the next background, no? Halos same lang din siya dito sa kabila. Pero, next lang siya. Next background lang. Hindi na natin kailangan i-modify or sabihin kung i-specify kung ano yung background na gusto natin. Now, let's move on to the next one. Change size by 10. Yan, kung papansin mo, on this part, change size by 10. Ibig sabihin, pinapaliit or pinapalaki lang natin yung character natin. So, let's say, from here, gusto natin siyang lumaki. Lumaki kapag dating dito sa may next backdrop, no? Let's try to add another repeat. Yan. Ang repeat is yung, alam nyo naman, repeat 10 times. Alam nyo na ibig sabihin. Yan. Repeat 10 times bago siya makarating sa pupuntahan niya. Now, if we try this one, from here, kailangan lumaki na siya. Let's say, maliit pa lang siya. Yan, sobrang liit niya, hindi nyo na makita sa mapa. Now, if we run this, diba, lumaki siya. Diba? Now, let's try to add another backdrop. Tinanggal ko kasi, babalik ko lang. Diba, palaki siya ng palaki. On every backdrop, lumalaki siya. Kasi it just basically means the change size. Yan. Change size lang naman yan. Now, if we're going back, try naman natin na i-change yung size niya into smaller. Now, let's change it into a smaller. Kung gusto natin siyang paliitin, we're going to use negative. Diba? Kasi nga, kabaliktaran siya. If we're going to use palaki, kung gusto natin siya palakihin, we're going to use walang negative. So, kung gusto natin paliitin, magagamit tayo ng negative. So, look, diba? Lumiliit siya. Now, we're going to add repeat again para lumiit naman siya. Pabalik. Diba? Pero, kung gusto naman natin siyang pabalikin, syempre, we're going to use point in direction. Diba? Tinuro ko yung kahapon. So, anong direction na gusto niyang puntahan? Here. Diba? Pero, nakabaliktad siya. Gawin natin. Yan. Okay, diba? Nakapoint siya dito sa kabila. Dito sa may arrow. Yan. Then, we're going to move ulit pabalik naman. So, let's try tanggalin natin to para lumiit naman siya. Let's see. Diba, lumiliit siya every time na mag-move tayo. Diba, lumiliit siya. Sobrang liit na niya. Now, let's go back. Gawin natin siyang 100 ulit. Okay na yan. Now, we're going to remove that. Now, you already understood kung ano meaning ng change size. Is also basically the size lang naman. Now, the set size. The set size just basically means change lang natin yung size nito. Now, let's change to another scene. Let's try the metro. Yan. Then, tanggal natin itong si Mr. Paradox. Let's change it into Mr. Dinosaur. Kasi gusto natin siyang palakihin. Yan, yung grabe. Si Dinosaur, we're going to add some, we're going to use the set size. Yan. Ang set size naman, hindi niya change paulit-ulit yung size. Pero, basically, pinapalit niya lang kung ano yung size mo. Parang dito lang, iniiba mo lang siya. So, let's try para makita niyo yung example. Pag set size natin sa 50, magiging 50 kaagad siya nang hindi na pinapalit. Pag sinet natin siya size niya sa 10, diba, sobrang liit kaagad. Parang siyang nag-dumiliit bigla. So, if we set it into 200, diba, bigla siyang lumalaki. Now, the city,
mas malaki na siya sa building, no? Now, the change color effect by 25, what does it mean by that? So, marami kasing color to. So, ibig sabihin, this means the looks of our character. So, let's try to change it by 25. Ibig sabihin, nag-change yung ating character every time na pinipindot natin siya. Kasi yung change natin is yung color. Now, let's change the brightness. Yan. O, diba? Lumiwanag siya, naging puti na lang. Diba? Kapag gusto natin siyang ibalik, always remember na in order to the opposite, we're going to use the negative 1. O, diba? We're going to use the negative 1. Pag gusto natin siyang ibalik. Kasi ang opposite palagi is may negative. Yan. The other one is color. The other one is ghost. Yan. You can try it. Now, we're going to use the set color by effect to 0. So, ito na rin yun. Parang sineset mo lang siya kaagad nang hindi na paulit-ulit. Like, diretso na kaagad. Like, yan o. 0. Pagka nilagyan natin ng 100, diretso na kaagad siya sa 100 na color. Diba? Tumataas yung colors niya eh. Nagbabago-bago. Unlike dito, kapag pinindot mo, nag-i-start mo na siya sa mababa hanggang sa tumataas. Dito, hindi. Nag-i-start bigla siya sa pataas. Depende kung ano yung nilagay mong number. Now, we're going to move on to the next one, the clear graphic effects. The clear graphic effects, parang nire-reset lang natin siya back into the old one. Bale, yan o. Mapapansin mo, ganito yung itsura ni dinosaur simula. Diba? Ganito yung itsura ni dinosaur simula pa lang. So, after natin tong ilagay lahat-lahat, edit natin lahat-lahat. Okay. Set the color to brightness. Yan. O, nag-iba-iba na itsura niya. Para ma-reset natin, we're going to use this one. Yan. It's just the reset button. Yan. Button lang, reset button lang naman yan. Now, let's add some. Para mas maganda yung ano natin. Yan. We're going to use that one. Oh, masyadong. No, pangit tingnan. Then, we're going to add another one. Wait lang. Mag-add natin yung ibang dinosaur naman. Ang pangit kasi pagpaulit-ulit lang. Yan. We're going to set this one. Yan. We're going to add another dinosaur. Now, onto the next one. It's just basically the show and hide. Yan. Palos pares lang din siya dito. Yan. Nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So, in this part, show, hide, show, hide. So, let's say, natalo siya, no? Let's say natalo siya ng other character. We can just basically use this one para ma-hide natin siya. So, every time na matatalo siya, pwede natin siyang i-hide. Pwede rin natin siyang i-show kapag nabuhay siya. So, which is basically parang ginagamit lang siya sa game para mapagana natin siya, like parang reset button or starting point. That's all for our today's video. No, sana marami kayong natutunan and tinuro ko sa inyo kung sobrang dami na kung paano magpagalaw ng character, kung paano natin siya magsabi, kung paano siya mag-isip, kung paano mag-change ng scene from one background to another background. No? So I hope these lessons helps you. No? So our next lessons, I will teach you on how to do some sounds naman. Sounds, how to change the pitch effect by 10 to set our different sounds para malaman natin kung ano yung gagamitin nating sound kay Dino. Kasi syempre napapagalaw na natin siya, nakakapag-move na siya using the motion blocks, pero hindi pa natin siya napagsasalita. So that's our problem. No? So para mapagana natin yan, on our next lesson, ituturo ko sa inyo yan. And stay tuned for our next videos.